So, tutuloy po tayo sa ating lesson. Ang lesson po natin ay may pamagat na ang mapapalad. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New American Standard Bible, maliban na kung babanggitin. Ang paksa po natin ngayon, mga kapatid, na may pamagat na nga na ang mapapalad. At kung baka hindi nyo nababasa yun nasa maliit yung pagkakasulat doon sa ibabaw, nakasulat po dyan ang Sermon sa Bundok. Sermon on the Mount. Itong Sermon on the Mount, mga kapatid, ay mahabang sermon ng ating Panginoon Kristo. Kaya tatawagin natin itong lesson number 1 na magpo-focus lang tayo sa unang 12 talata. 12 talata na nakafocus yun sa tinatawag na the Beatitudes, ang mapapalad. Alam nyo, ang Sermon on the Mount, mga kapatid, magkakaroon tayo ng series of lesson ngayon dito. Iisa-isayin po natin, katulad ng ginawa natin sa Revelation, iisa-isayin po natin ang mga talata na nakasaad dito. Yung tinatawag na Sermon on the Mount, sikat na sikat to, mga kapatid, sa mga nagbabasa ng Biblia. Ito'y itinanghal bilang kabuuan ng aral ni Kristo kung paano dapat mamuhay ang mga tinawag sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang kaharian ng Diyos, kung matagal na tayo nag-aaral ng Biblia, ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, yun yung pinag-aharian tayo ng Diyos. Tayo'y tinawag ng Diyos at tayo nasama sa tinatawag na church ng ating Panginoon Kristo. Yung church, mga kapatid, hindi yan sekta, kundi yan yung grupo ng mga mananampalataya sa buong mundo na nananampalataya nga kay Kristo. Iba-ibang mga pangalan yan. No? Ito, mga kapatid, yung Sermon on the Mount ay ang pinakamahabang tuloy-tuloy na pangangaral ni Jesus na natala sa buong Biblia. Tuloy-tuloy ito, mga kapatid, mula Kapitulo 5 hanggang Kapitulo 7. 3 chapters ito. At binubuo yan ng 107 verses. Minus yung 7, 8, 9, 10, 11. 111 verses dapat yan. Kasi yung 4 na talata rito, mga kapatid, ay salita lang ni Mateo. Ibig sabihin yung narrative, yung komentaryo ni Mateo na sumulat nito. No? So, yung mga salita ni Kristo, yung direktang mga salita ni Kristo, direct words of Jesus, ay 107 verses. Napakahaba ho niyan. Kaya gagawin nating series yan. Sapagkat imposible na matalakay natin yan sa loob lamang na wala pang isang oras. No? Ang Sermon on the Mount, no, ay hindi tumatalakay kung paano tayo maliligtas. Kundi ito ay kung paano tayo dapat mamuhay sa araw-araw bilang mga ligtas na. Ito ay para sa mga alagad na, gabay sa ating pamumuhay bilang mga sumasampalataya kay Kristo. Meron din para sa mga hindi pa mananampalataya, lalo na sa mga bungad ng tatalakayin natin mamaya. No? Isang simpleng pagpapahayag to kung paano tayo inaasahan ng Diyos na mamuhay, na kabaligtaran nito, mga kapatid, yung mga aral dito, kabaligtaran ito doon sa pangkaraniwang nalalaman ng sanlibutan at minsan salungat pa sa mga prinsipyo na itinuturo ng sanlibutan. Madalas ipangaral ang sermon nito, no, ng mga unang mga Kristiyano na kumukuha rito ng mga tema. Ang Sermon sa Bundok o yung Sermon on the Mount ay nagkaroon ng malaking epekto sa impluwensya ng unang churches at ganoon din ng mga sinaunang Kristiyano at patuloy na binabanggit ito sa kanilang buhay, sa kanilang mga sermon. At ito'y, mga kapatid, sa buhay nila ay nagkaroon ng impluwensya na ang buhay nila ay nagpakita ng kaluwalhatian. Yung buhay ng mga Kristiyano na na-record sa kasaysayan ay nakapagpakita ng kaluwalhatian ng mga radikal na mga pagbabago. Radikal, tinawag nating radikal dahil ang kanilang naging pagbabago sa buhay ng mga Kristiyano ay halos kabaligtaran noong nag-aharing sistema ng sanlibutan. Ngayon, ang historical background nito, mga kapatid, ay tinataya ng mga Bible scholars na ang Sermon sa Bundok ay naganap na malapit sa Galilea. Hindi nabanggit sa Biblia kung saan ito naganap. Nagkaroon lamang ng
hinuha. Maging tayo, yun din ang ating hinuha, yung mga historian. Dahil sa record ni Mateo sa chapter 4, yung nauna rito, ay nagpasimula mangaral si Jesus noon mula doon sa area ng Galilea. Doon siya nag-start ng kanyang ministry. Ito ay naganap matapos na si Jesus ay nabautismo ni John the Baptist, tapos tinukso siya ng 40 days and 40 nights sa ilang, tinukso siya after that 40 days and 40 nights, tinukso siya ni Satanas, at nagtagumpay naman ang Panginoon Kristo. Pagkatapos noon, ay nagpunta siya sa Galilea at nangaral at nanirahan siya doon sa village na kung tawagin ay Capernaum. Yung village na yan, mga kapatid, kung tawagin yun ay fishing village. Kasi nakalocate yun, mga kapatid, doon sa dalampasigan, sa hilagang dalampasigan ng dagat ng Galilea. Doon din siya, mga kapatid, pumili ng unang 4 na mga apostol. Ang mga napili niya roon sa chapter 4 ay si Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres, na pawang mga mangingisda sila. Ganon din si Santiago, na anak ni Zebedeo, at yung kapatid niyang si Juan. Magkapatid din yon. So, 4 na mga mangingisda yun, no? Yung kanyang unang mga naging alagad. Ang sermon sa bundok na ating tatalakahin, mga kapatid, dun muna tayo nakafocus sa verse 1 hanggang 12 ng chapter 5, na kung tawagin nga ay ang mapapalad o yung tinatawag na Beatitudes. Marahil pamilyar kayo rito, mga kapatid, sa tinatawag na Beatitudes. Beatitudes. Ano ba yung ibig sabihin ng Beatitudes? Yung salitang Beatitudes, hindi nyo mababasa sa Biblia. Mababasa natin mapapalad. Bakit ba tinawag na Beatitudes yan ng mga Bible scholars? Kasi yung salitang Beatitudes ay galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay Beatus, na ibig sabihin niya sa English ay blessed. Blessed, no? So, Latin word yan na Beatus, na ang ibig sabihin ay blessed. Sapagkat puro blessed ang mababasa natin eh. Diyan sa sa pagdating sa verse 3 hanggang doon sa makaabot doon sa verse 10. Puro blessed yun. Ano ba ibig sabihin ng blessed? Yung tinatawag na blessed sa Biblia, yung pagkakagamit dito ng ating Panginoon Kristo o yung mapapalad. Sa pagkakasulat sa original na wika na Grego ng Bagong Tipan, no? Ang ibig sabihin ng blessed, sinulat yan bilang Makarios. Makarios. Greek word yan ng blessed. Na ang ibig sabihin yan, supremely blessed. By extension, fortunate, well-off. Blessed. Ibig sabihin ng Makarios, blessed. Happy. Di ba? So, supremely blessed. Ibig sabihin yan pag sinabing supreme, alam naman natin yung kataas-taasan na blessing yan. Mataas na blessing yan, supreme. Hindi lang mataas, kundi supreme. No? Supremely blessed. Tapos, by extension, fortunate. Ano ibig sabihin nun? Nagagamit yan doon sa salitang fortunate. Ano yan? Maswerte. Iba mga Kristiyano, allergic sa salitang maswerte. Pero wala tayong magagawa. Fortunate, di ba? Maswerte o mapalad, di ba, sa Tagalog. Pero fortunate, no? Sabi riyan. At sabi rito, well-off. Ibig sabihin din ng Makarios, well-off. Ibig sabihin, nakakaangat ka kaysa doon sa iba, well-off ka. Di ba? At blessed, yun ang literal meaning niya rin, blessed o kaya happy. Kaya sa ibang mga English Bible ay happy. Happy ang banggit, imbis na blessed. So yun po mga kapatid, ang background natin sa salitang blessed. Kaya tinawag yan na Beatitudes dahil puro blessed. Blessed is, mapapalad ang daming beses, 8 beses na nabanggit yan. Actually, siyam. Pero 8 lang ang kukunin natin. 8, mamaya makikita nyo bakit 8. So, basahin po natin ang dire-diretso mga kapatid, yung mga talata natin. Ilang talata lang ho naman ito. No? Ang sabi rito, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. So, ito yung pinaka-introduction.
ng Beatitude at ng Sermon on the Mount. Iba yung Beatitude. Yung Beatitude, nakapaloob lang doon sa Sermon on the Mount. Bahagi lang ng Sermon on the Mount yung pinag-uusapan natin ngayong Beatitude. So, umakyat sa bundok, so nakaupo siya nung tinatalakay niya to. Parang siyang isang guro. Nung unang panahon, ganun kasi ang forma ng guro, uupo siya, tapos nakapaligid sa kanya yung kanyang mga alagad. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, eto na po, isusunod. Magsisimula na siya magsalita. At dito na po, sunod-sunod na yan, mga kapatid. Pag binasa yan, 107 ang talata, dire-diretso. Walang commercial yan. Dire-diretso. Kaya kung meron kayong Bible na red letter edition, puro pula, makikita nyo talata ron. Yung red letter edition, yan yung mga red letter kapag si Kristo nagsalita. So, 107 yan. Pero babasahin lang natin, mga kapatid, yung tungkol sa Beatitude. Ito na po, mga kapatid. Ito yung babasahin natin ng tuloy-tuloy. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Susunod, nilagyan ko pala na number yan, mga kapatid, no? Para makatulong sa ating pag-aaral. So, yung number 1 yun, no? Mapapalad yung mga, balikan natin, mapapalad yung mga dukha sa espiritu. Number 1 yan. Nilagyan ko ng malalaking number yan. Makakatulong yan sa ating gagawing pag-aaral. So, sumunod, sa verse 4, mapapalad ang mga nahapis sapagkat sila ay aaliwin. Verse 5, yan yung ating number 3. Number 3 na mapapalad tungkol sa maaamo. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang dating ang Biblia ang ginamit ko rin sa verse 5 na yan. At sa verse 6, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Sa verse 7, pinaka number 5 natin, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Sa verse 8, number 6 natin, mapapalad ang mga malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yung pampito natin, sa verse 9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. At yung ikawalo, sa verse 10, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So hanggang dyan lang muna tayo, mga kapatid. Yung verse 11, bagamat nagsimula din sa salitang mapapalad, ay hindi ko na sinama. At makikita nyo ang dahilan kung bakit ko hindi sinama, sapagkat yan ay supporting verse dyan sa verse 10 na may kaugnayan din sa pag-uusig. Kaya nabilang ko yan, bilang 8, iba naman, siyam. Okay lang kung siyam. Pero para sa pag-aaral natin, gawin lang nating 8. Sapagkat makikita nyo, may kaugnayan kasi yung susunod sa verse 10, yung verse 11, na mapapalad. May kaugnayan sa persecution sa pag-uusig. So, tingnan po natin, mga kapatid, hatiin po natin ito sa ilang mga bahagi. Sa unang bahagi, mga kapatid, ay titingnan natin yung unang 4 na mapapalad. Kung papasinin ninyo, yan po yung unang mapapalad na nabanggit. Mapalad ang dukha sa espiritu, mapapalad na nahapis, mapapalad ang maaamo, at mapapalad na nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ano mo yan? Ano mo yung ibig sabihin na yan? Mapalad ka kapag ikaw ay dukha sa espiritu, nahapis, maamot, nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ginupo ko yan bilang isang grupo sapagkat magkakaugnayan, mga magulang at mga kapatid. Makikita niyan. Makinig kayo mabuti, mga kapatid. Titigan ninyo mabuti at makinig kayo sa mga pagpapaliwanag. At makikita nyo kung bakit natin nasabi na yan ay magkakaugnay. At masasabi natin na nasa isang grupo lamang yan. At tama lang na nabanggit ng Panginoong Kristo na yan ang unang 4 na inuna niya. Sapagkat dyan halos sa nakapundasyon, no, ang mga susunod pang mapapalad. So tingnan po natin, mga kapatid. No? Mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Ito'y tinawag natin na simula ng pundasyon ng Sermon on the Mount. Tinawag natin pundasyon ito dahil dito nagsisimula ang lahat ng mga susunod pang mapapalad. Na kung wala yan, mga kapatid, pag ikaw ay hindi umabot dyan, na ikaw ay dukha sa espiritu, hindi mo nalaman,
hindi mo naunawaan at hindi mo natanggap na ikaw ay dukha sa Espiritu, ay etsapuera na yung ibang mapapalad. Hindi mo na makakamit yun. Medyo intriguing, no? Alam niyo kung bakit? Ano ba ibig sabihin ng mapapalad ang mga dukha sa Espiritu? Unang-una, hindi literal na dukha yan. Dahil ang sabi nga, blessed are the poor in spirit. Espiritu, spiritual na karukhaan yan. Spiritual na paghihirap yan. Maaaring mahirap ka, literal. Maaaring mayaman ka rin. Marami kang pera, halimbawa, literally. Hindi yan tungkol sa ekonomiya, sa material. Kundi, ang linaw-linaw naman spiritual. Ang tinutukoy dito mga kapatid, spiritually poor. Na kinikilala natin na tayo ay walang spiritual na asset. Na tayo ay spiritually bankrupt. Bankrupt tayo, lugi tayo spiritually. Naunawaan natin. Ito para sa mga alagad to na nasa kaharian na nga ng Diyos. Kasama na, para sa mga mananampalataya yan At dito sasang-ayon kayo mga kapatid. Sapagkat naiintindihan natin na sa harap ng Diyos ay hindi tayo karapat-dapat at pulubi lamang na nangangailangan ng limos spiritually. Nangangailangan tayo ng awa at habag ng Diyos. Alam natin na wala tayong magagawa at anuman ang gawin natin ay hindi tayo magiging karapat-dapat sa Diyos kung tayo ay wala kay Kristo. Yan ang pundasyon na hakbang upang tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. At yung katotohanan na yan na tayo spiritually dead, alam na natin yan kung ikaw ay matagalan nakikinig, di ba? Kapag ikaw ay hiwalay kay Kristo, wala kang magagawa. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa. Naligtas tayo dahil sa pananampalataya, yun ay biyaya, kaloob, regalo sa atin ng Diyos. Sapagkat hindi natin kaya talagang iligtas ang ating sarili. Hindi na po akong gumamit ng mga talata sapagkat yan basic na basic yan. Pero bakit nabanggit ng Panginoon Kristo yan? Sapagkat yan ang pinakaunang dapat natin marating. At kapag narating natin yan ay huwag nating kakalimutan. Kaya nga hindi tayo makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sapagkat actually, spiritually dead tayo. Nabuhay na maguli lang tayo nang tayo'y manampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kung hindi namatay si Kristo sa krus, baliwala lahat ng gagawin natin. At dapat kilalanin natin yan hanggang ngayon na tayo kung hiwalay kay Kristo, wala tayong magagawa. Spiritually, dukha tayo. Kaya nangangailangan tayo ng tagapagligtas. At kung magkaganon mga kapatid, kapag kinilala natin na tayo'y dukha lamang sa Espiritu, ibig sabihin, tinanggap natin ang ating mga kasalanan, tinanggap natin ang ating mga pagkukulang, alam natin na kailangan natin ng isang tagapagligtas. Ang pangako rito, kaya mapalad yan, mapapalad sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ibig sabihin yan, makakapunta ka sa langit, maliligtas ka, meron kang buhay na walang hanggan. Pag ikaw ay una mong kinilala na ikaw ay makasalanan, hindi tayo nanampalataya kay Kristo kung hindi natin naunawaan yan. Maaring hindi nyo naintindihan yung talatang yan noong una at ngayon nyo lang nauunawaan. Pero yan ang katotohanan, di ba? Hindi tayo nanampalataya kay Kristo kung hindi natin naunawaan na kailangan natin ng tagapagligtas. Ngayon, kung merong tayong mga pangunahing mga dahilan kung bakit ka nanampalataya kay Kristo, baka naman iba ang dahilan mo. Baka ang dahilan mo guminhawa lang material, matupad ang mga pangarap mo, masagot ang mga panalangin mo. Nagkakamali ka, kapatid. Sapagkat ang unang dahilan kung bakit tayo nanampalataya kay Kristo, dahil kinilala natin na tayo'y mga pulubi lamang. Pulubi tayo sa harap ng Diyos pagdating sa kalagayan natin, sa patay nga ang tingin ng Diyos sa atin, di ba? May mga talatang ganun. Kaya mga kapatid, huwag natin kakalimutan yan. At ang magandang pangako dyan, pag kinilala mo yan, ikaw, para sa iyo, ang kaharian ng langit. Kaligtasan ng ating kaluluwa, ang pangunahing dahilan kung bakit si Kristo ay sinugo ng Diyos.
sa sanlibutan. Hindi ko nga alam kung ano pa yung susunod na dahilan. Ang alam kong dahilan talaga na itinuturo ng banal na kasulatan kung bakit sinugo ng Diyos si Jesus para tayo ng mga sumasampalataya sa Kanya ay masagip niya sa pagiging dukha sa Espiritu para maging karapat dapat tayo sa Diyos. So yan mga kapatid na masasabi natin sa pagiging dukha sa Espiritu. Kasi hindi dukhang literal yan. Direkta ng sinabi, dukha sa Espiritu. So mayaman ka man, mahirap ka man, kung hindi mo naman nakikita ang sarili mo na dukha ka spiritually, na spiritually bankrupt ka, hindi ka mapalad. Sapagkat ang tingin mo sa sarili, may okay ka na eh. Hindi mo nakikita na ikaw ay makasalanan din. So yan ang una. At ang ikalawa ay nahapis. Ang nahapis dito mga kapatid may kaugnayan din sa pagiging dukha sa Espiritu. Sapagkat, at sabi dito, mapapalad ang mga nahapis. Mapapalad daw nahapis sapagkat sila ay aalawin. Anong klaseng kahapisan yan? Unang-una, alamin muna natin ganong pagkahapis yan, mga kapatid. Blessed are those who mourn. Ganong kahapisan yan. Ang nahapis o mourn, sa Greek word yan ay penteo, na ang may kahulugan na to grieve, the feeling or the act. Mourn, wail. To grieve, ano ibig sabihin ng grieve, mga kapatid? Tagalog, no? Magdulot na matinding pagkabalisa. Cause great distress. Talagang distress na distress ka. Mourn, nahapis, mourn. No? Feel or show deep sorrow or regret for. Ibig sabihin niya yung pakiramdam o ipakita ang matinding kalungkutan. Matinding kalungkutan. Yung kanina, matinding pagkabalisa. Ito, matinding kalungkutan o pangihinayang. At yung wail, ito matindi, yung wail. Prolonged high-pitched cry of pain, grief, or anger. Yan yung matagal na malakas na pag-iyak ng sakit, pigati, o kaya ng galit. Dumadaing ka talaga. Mapapalad, ang sabi rito, ang mga nahapis. Hindi ordinaryong kahapisan yan. Anong klaseng kahapisan yan, mga kapatid? At anong klaseng kaaliwan naman ang binabanggit yan? Hindi ito ang nahapis na dulot ng problema mo sa buhay. Nalungkot ka dahil iniwanan ka ng siyota mo, iniwanan ka ng asawa mo, nalugi ka, namatayang ka, bumagsak ka sa kung ano man, na examination. Hindi ho yan ang tinutukoy na source ng pagkahapis. Yan mga kapatid, maraming bagay no, na nagdudulot sa atin ng kahapisan. Ngunit ang tinutukoy dito ang kahapisan natin dahil nauunawaan natin na tayo ay nagkasala sa harap ng Diyos at dahil sa kasalanan ay tutungo tayo sa walang hanggang kamatayan at walang hanggan ang ating magiging pagkakahiwalay sa Diyos. Ito ay may kaugnayan mga kapatid doon sa naunang mapapalad ang dukha sa Espiritu. Ito ang makadiyos na reaksyon na pagiging dukha sa Espiritu. Mula sa kahulugan nito sa wikang Grego na tinignan natin kanina, na kung iuugnay natin ito sa naunang talata na dukha sa Espiritu at yun talaga ang kaugnayan niyan, sapagkat pag niliteral mo yan na kahit anong problema na nagdulot sa'yo ng kahapisan tapos ikaw ay aaliwin, parang hindi ata totoo yun. Lalo na kung hindi ka mananampalataya. No? Paano kang aaliwin kung hindi ka naman mananampalataya? Kailangan para nasa panig ka ng Diyos, dapat kilalanin mo na ikaw ay dukha sa Espiritu. Kaya kunin natin yan sa ganyang kahulugan. Dahil sa ganung kahulugan, mula doon sa wikang Grego, na kahulugan nito na dukha sa Espiritu at nahapis, iugnay natin yan sa isa't isa, dahil sa pagkaalam ng isang tao na hopeless na ang kanyang kalagayan sa harap ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Talagang gano'n naman talaga ang kalagayan natin eh. Hopeless tayo kung hindi dumating si Kristo eh. Dahil kung alam mo, nalaman mo yung impormasyon na yan, yan na maghahatid sa iyo sa malabis na kalungkutan. At lubos ka malulungkot. At lubusan at sumisigaw ka ng pagmamakaawa sa Diyos. Hihingi ka ng tawad sa Diyos. Yan ang magtutulak sa iyo para humingi ng tawad sa Diyos. Hihingi ka ng tawad sa Diyos.
at susundin mo ang mga dapat mong gawin upang masagip ka sa ganong kalagayan. At yun ang pagsampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kapag nakilala mo na ikaw ay isang dukha sa Espiritu, yan ang maghahatid sa iyo sa kalungkutan na makadiyos na kalungkutan. Kapag narating mo yung lubos na kalungkutan at nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, ang pangako dyan, sapagkat sila ay aalawin. Aalawin ka. Magkakamit ka ng kaaliwan. Bibigyan ka ng Diyos ng kaaliwan dahil nagsisisi ka sa iyong kasalanan. At yayakapin mo yung pananampalataya kay Kristo sapagkat matututunan mo. Paano mo ba matututunan yan? Na ikaw ay ganyan. Na ikaw ay dukha sa Espiritu kapag ikaw ay nag-aral ng salita ng Diyos. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay ipakilala sa tao na kailangan niya ang pagliligtas ng ating Panginoon Kristo. Pero bago ka makarating doon, maunawaan mo muna ang kalagayan mo na kailangan mo nga. Kaya nasabi natin, yung nahapis na yan, may kaugnayan doon sa pagiging dukha sa Espiritu. Dukha sa Espiritu, dahil alam mo yan, kaya mahahapis ka. At ang tendency niyan, tatawag ka sa Diyos. Paano mo nalaman ikaw ay dukha sa Espiritu? Dahil nakinig ka ng Ebanghelyo. Nakinig ka ng salita ng Diyos. Itinuro sa atin yan ng salita ng Diyos. So, yan yung nahapis, no? Susunod ay yung maamo. Number 3 natin, maamo. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Blessed are the meek. Yung pagiging meek, mga kapatid, maamo. Yung meek ay hindi weak na mahina. Sa vocabulary, mga kapatid, ng sinaunang wikang Grego, ang taong maamo ay hindi naman yung madaling mabait yung maamo, no? Masunurin yung maamo. Di ba? Pag maamo, masunurin. O yan, maamo yan, masunurin yan. Pag maamo, hindi naman ibig sabihin pwede ka nang itulak kahit saan na mahina ka. Hindi ganun yun. Hindi ka tinatawag sa English na passive. Passive, yung kahit ano na lang, sasakyan mo. Dahil maamo ka, hindi ganun na maamo. Yung pangunahing idea rito, mga kapatid, sa salitang maamo, no, meek, no, sa iba niyan, gentle, sa iba niyan, mapagkumbaba. Yung maamo dito, mga kapatid, yung idea rito, yung maamo ay ang lakas. Meron kang lakas, pero kontrolado mo yung lakas mo. Kontrolado mo yung lakas mo. Tulad ng isang malakas na kabayo, halimbawa na lalaki, kung tawagin ay stallion, di ba? Di ba mga wild yan noong una? Tinitrain yan para masakyan ang tao magamit sa kung ano man ang purpose na may-ari sa kanya. Sinasana yan. Kapag nasana yan sa dapat niyang gawin, ay hindi na siya magwawala. Yun ang maamo. Parang aso, di ba? Mabangis na aso. Pag yung aso, hindi mo sinana yan, hindi mo tinirain yan, mangangagat na mangangkat yan. Pero pag maamo, natuturuan mo. Pero ang tanong, may lakas ba sila? Yung kabayo, may lakas ba? May lakas. Pwede ka sipain yan. Yung aso, pwede ka kagatin. Pero naging maamo na sanay sila. Naging gentle sila. Kaya ang ibig sabihin ng pagiging maamo, mga kapatid, yung magpakita ng kahandaan. Di ba ganun maamo? Magpakita ng kahandaang magpasakop at gumawa sa ilalim ng wastong otoridad. Yung sa amo niya. Susunod-sunod siya doon, siyempre. Nagpapakita rin ito ng pagpayag na baliwalain ang kanyang sariling karapatan at ang pribileyo. Kung ilalagay natin sa tao yan, sa mananampalataya, sapagkat mananampalataya ang tinutukoy dyan, handa siyang bitiwan ang kanyang karapatan at yung mga privilege niya, masunod lamang ang Diyos. At ang pangako dyan, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Magiging tagapagmana tayo ng lupa na pag-aralan natin sa Revelation yan, mga kapatid. Either na bagong lupa o kaya yung kasalukuyan lupa
sa panahon ng 1,000 years na paghahari ni Kristo, nakasama niya ang mga nagtagumpay na mga Christians. So, yun yung number 3 natin, maamo. Magkakaunay, di ba? Nakikita nyo ba yun, mga kapatid? Kasi kung maamo ka, hindi ka naman mananampalataya, magiging mapalad ka ba? Magiging tagapagmana ka ba ng lupa? Hindi. Di ba? Kaya magkakaugnay yan eh. Hindi lahat ng humble, hindi lahat ng maamo ay magmamana ng kaharian. Yung maamo rito, yung maamo na na-recognize niya na dukha sa Espiritu, nahapis siya, nagsisi sa kasalanan, at ngayon ay naging masunurin siya sa Diyos. Kaya tagapagmana siya ng earth, either ng new earth o kaya ng earth dito. Pareho yan. Actually, pareho yan na mamanahin natin. Na napag-aralan natin nga sa Revelation yan. At yung ika-4, mga kapatid, ay nagugutom at nauuwaw sa katwiran. May kaugnayan pa rin yan. Sino ba yung magugutom at mauuwaw sa katwiran? Natural, yung naging mananampalataya na, yung nakaunawa na, di ba? Kaya sabi sa inyo, magkakaugnayan eh. Nakilala mo na ikaw ay dukha sa Espiritu, kailangan mo ng salvation, nahapis ka sa mga kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, niyakap mo ang pananampalataya kay Kristo, at ikaw ngayon ay maamo, masunurin, at ngayon naman ay gustong-gusto mo palaging kumakain ng katwiran, nagugutom at nauuwaw. Yun mga kapatid, tingnan nyo. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuwaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ibig sabihin nito, mga kapatid, sa pagkakasulat sa wikang Grego ng salitang katwiran o righteousness. Ano ba ibig sabihin yan? Madalas natin ipaliwanag yan. Pero ulitin natin, mga kapatid, ang righteousness, mga kapatid, sa pagkakasulat niya sa wikang Grego ay dikaiousunai. Dikaiousunai. Ang sabi rito, ang ibig sabihin ng dikaiousunai ay specifically Christian justification. Righteous. Sa theology, mga kapatid, sa pag-aaral ng banal na kasulatan, yan ang pagkilos ng pagpapahayag ng paggawa na matuwid sa paningin ng Diyos. The action of declaring or making righteous in the sight of God. Diba? Kapag ikaw, mga kapatid, ay nagugutom at nauuhaw palagi sa katuwiran, ibig sabihin, nais mo palaging masunod ang kalooban ng Diyos. Nasasabi ka na malaman na lumalim pa yan. Kaya inilalarawan dito, mga kapatid, yung matinding kagutuman na hindi literal na kagutuman yan. Kagutuman nga sa righteousness. Yung kagutuman na yan, mga kapatid, tumatagal yan habang tayo nabubuhay dito sa lupa. Ibig sabihin, palagi mong hinahangad yan dahil natutunan mo ang iyong nakaraang mga kalagayan at naging masunurin ka nga ngayon. Ang isang alagad ni Kristo ay hindi nagsasawa ng pagnanais na malaman ang righteousness ng Panginoon. Tuloy-tuloy ang ginagawa niyang pag-aaral ng salita ng Diyos. Para siya isang sanggol na palaging nananabik sa gatas ng kanyang ina. Sabi nga dito sa unang Pedro, ito nga dapat na maging katayuan natin dito. Ang sinulatan ni Apostol Pedro rito, yung mga nabuhay na maguli na, spiritually, mga born again na. Ang sabi rito, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ano ba yung spiritual na gatas, mga kapatid? Ang sabi sa wikang English sa New American Standard Bible, like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. Gusto mo lumago? Gusto mo umunlad? Dapat palagi tayong nagmimithi ng malinis na spiritual na gatas. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya sabi rito, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw. Ganyan na nagugutom sa katwiran at righteous. Kapag ganyan ang ating kalagayan, ang sabi ng Panginoon, sapagkat sila ay bubusugin. Mabubusog tayo. Basta hanapin lang natin palagi ang salita ng Diyos. Pangako yan ng Panginoon sa Kristo. Nung siya sa ibang tagpo ng kanyang pangangaral, dito sa 1:6-35, ang sabi rito, sinabi ni Jesus sa kanila,
Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Pag lumapit tayo kay Kristo, ang tunay na alagad ni Kristo, yung mga lumapit sa Kanya, ang tunay na alagad ni Kristo, yung mga palaging nag-aaral ng Kanyang mga salita. Kaya ang pangako nito, sapagkat sila ay bubusugin. Hanapin natin yung pagkain na yan, mga kapatid. Palagi sa buhay natin, kailangan natin yan. Na tayo magutom, nauwaw sa katwiran, magiging mapalad tayo. Sapagkat masasatisfy tayo. Aabot tayo sa magiging kontento tayo sa ating kalagayan sa buhay natin sapagkat ang kaaliwan natin ay ang salita ng Diyos. Kaya dyan sa apat na yan, mga kapatid, sa pagiging mapalad, yung pagiging doka sa espiritu na hapis, maamo, nagugutom, at nauuwaw sa katwiran, paano natin malalaman na ikaw ay doka sa espiritu? Paano natin nalaman yan, yung mga ganyang impormasyon? Di ba't ang salita ng Diyos ang nagturo sa atin yan? Kaya natin niyakap ang pananampalataya kay Kristo. Naunawaan natin yan dahil nakinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya ang taong hindi mananampalataya, pag hindi ka niniwala sa salita ng Diyos, baliwala sa iyo yung apat na yan. Walang kwenta sa iyo yan. Dahil hindi ka naman naniniwala in the first place sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan ma-maintain natin yan, yung ganyang kaisipan, na tayo, walang-wala naman talaga, nahabag lang sa atin ng Diyos. Nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, at dapat palagi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan, at dapat maging maamo tayo sa harap ng Diyos, na palagi tayo sumusunod sa Kanya, at palagi tayong nananabik, nagugutom at nauuhaw sa righteousness. Yan yung sa pag-aaral at sa pagtupad ng salita ng Diyos. Siyempre, pag nag-aaral ka sa salita ng Diyos, tuturuan ka rin yan ng pagtupad. So yan po mga kapatid, yung unang bahagi. At yung ikalawang bahagi mga kapatid, ang susunod pang natitirang apat na pagiging mapalad ay masasabi nating resulta na to. Resulta o bunga na kapag narating natin yung kalagayan ng unang apat. Ano yun? Pag narating mo yun, yung kalagayan, diniscuss natin. Yung unang apat na yun, mararating natin tong 5. Magiging mahabagin tayo. Parang ito yung makikita na sa buhay natin. Number 6, magiging malinis ang ating puso. At magiging mapagpayapa tayo. In number 8, mamaya mga kapatid. So number 5, mahabagin. Resulta to, tandaan ninyo, noong unang apat. Hindi ka makakarating dito sa mahabagin. Ibang mahabagin siguro ang mararating mo. Pero dito may kaugnayan ito mga kapatid. Mas lalong lalalim ang ating pagiging mahabagin kung narating natin yung apat na yung kanina. Ang sabi dito, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Ang habag, ano ibig sabihin ng habag? Diyan ang galing yung salitang mahabagin Mercy. Diyan ang galing yung salitang merciful. Ang habag mga kapatid, madalas din natin ipaliwanag ito sapagkat yan yung mga fundamental na aral na doktrina ng Ebanghelyo, ng salvation. Ang habag mga kapatid ay ibinibigay sa taong nangangailangan pero hindi siya karapat-dapat bigyan. Pero tumatanggap din siya. Bakit? Kasi naawa sa kanya nahabag sa kanya. Nagkaroon ng mercy sa kanya, yung nagbibigay. Gaya ng ginawa ng Diyos sa atin, na tayo hindi karapat-dapat. So, ang ginawa na lang ng Diyos, ibinigay na lang niya. Dahil hindi mo naman pwedeng bilhin ng salvation. Hindi mo kayang bilhin yan. Alam ng Diyos na hindi mo kayang bilhin yan dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, ipinagalob sa atin yan ng walang bayad. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili mula sa ating kasalanan. Ngunit dahil sa awa ng Diyos, Kanyang pinatawad tayo sa ating mga kasalanan ng dahil kay Kristo at tayo na nampalataya sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Kristo. Ang habag ng Diyos, mga kapatid, sa atin ay hindi pa natatapos. Hindi natatapos doon. Dahil halos araw-araw nangangailangan tayo ng habag. Nangangailangan tayo ng awa ng Diyos. Dahil araw-araw, halos araw-araw, kundi man araw-araw, halos araw-araw, nagkakamali tayo at nagkakasala tayo at marami tayong mga pangangailangan bukod sa kasalanan, paghingi ng tawad. Ngayon, dahil nakamit at nakakamit natin ang habag ng Diyos,
ay hinahanap naman sa atin ngayon ng Diyos na tayo ay maging mahabagin sa ating kapwa. Application yan, mga kapatid. Mapapalad ng mga mahabagin. Hindi ka mahabagin kung hindi mo naunawa yan. Marunong maawa. Dapat tayo sa mga nangangailangan ng tulong at ng pagpapatawad sa mga nagsisisi, gaya ng kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. Ika nga, mahirap unawain ang pagkukulang ng kapwa pag hindi natin dinibdib ang pagkukulang natin sa harap ng Diyos. Mahirap mahabag sa kapwa natin kapag hindi natin gaanong dinibdib kung paano nahabag sa atin ang Panginoon Diyos. Sabi nga rin ni Apostol Pablo, may kaugnayan din yan, no, sa kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon. Gawin natin sa iba. Sabi, pagtiisan ninyo ang isa't isa. At kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. At kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Paano ka ba pinatawad ng Panginoon? Dukha ka nga sa Espiritu. Dukha ka sa Espiritu. Nahapis ka. Nalaman mo ang katotohanan. At ngayon ay nagkaroon ka ng pagkakataon ngayon sa kaligtasan. So, i-apply rin natin yan sa ating kapwa. Patawarin ang mga nagkasala sa atin. Di ba? Major doctrine yan. Maliban na kayo magpatawad, wika ng Panginoon Kristo, ay hindi kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit. Kasama rin yun sa Sermon on the Mount. Sa future, dadaanan natin, bibigyan natin ng umaatikabong pagdidiin yun, mga kapatid. So, yan yung mapapalad ng mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Maawa rin ang Diyos sa atin. Alam niyo, katangian ng Diyos na magpakita ng habag doon sa taong marunong mahabag sa kanyang kapwa. Asset ng Diyos yan eh. Attribute din ng Panginoon yan. Sabi rito sa awit 18:25, sa mahabagin ay pakikilala kang mahabagin. Ang Diyos ang kausap dyan. Sa sakdal na tao, pakikilala kang sakdal. Ang ginawa natin ito, yung unang parirala. Yung topic natin tungkol sa pagiging mahabagin. Sa mahabagin ay pakikilala kang mahabagin. Kung ikaw ay mahabagin, papakilala sa iyo ang Diyos bilang mahabagin din. Mahabagin din. Kaya, kahabagan din tayo ng Diyos kapag tayo, mga kapatid, ay marunong mahabag sa ating kapwa. So, yun po, mga kapatid, no? Yung ating ikalima. So, resulta yan, di ba? Kung mapapansin ninyo. Resulta yan ng unang apat dahil ikaw nasama na sa kaharian ng Diyos. Nasama ka dahil naintindihan mo. At susunod yung malinis na puso. Malinis na puso. Meron bang malinis na puso sa atin? Kung tutuusin ay wala. Makikita nyo mamaya. Pero pwede natin marating yan. Mapapalad ang mga may malinis na puso. Blessed are the pure in heart. Alam niyo yung puso ng tao sa Diyang marami. Sabi nga sa Old Testament, sa Jeremiah 17:9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Yan ang natural heart natin, mga kapatid. Pero nalilinis lamang ang puso ng tao kapag siya ay nanampalataya sa ating Panginoon Kristo. Dahil patatawari ka na sa lahat ng mga kasalanan mo at tuturuan ka ng righteousness. So lilinisin ng Panginoong Hesukristo ang puso natin once na tunay na sumampalataya tayo. Ang isang mananampalataya ay dapat na mini-maintain yung ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus na malinis na puso. Kailangan nagsisikap din tayo. Gumagawa tayo ng pagkilos gaya nung pagkaalam natin ng righteousness ng Panginoon, patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Makatutulong yan sa atin para luminis, ma-maintain natin ang malinis na puso. Sabi nga ni Santiago 4:8, itong James, mga kapatid, madalas tayo mag-quote dito sapagkat napag-aralan natin itong James, yung sulat ni Santiago. Madalas mag-quote kasi si Santiago dito sa Beatitude, no? At doon sa Sermon on the Mount. At sabi dito sa 4:8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisahin ninyo ang inyong mga puso
kayo may mga dalawang akala. So dalisayan, ano ibig sabihin dalisayan? Purify your heart. At sabi kanina, blessed are the pure in heart. O dito, dalisayin ninyo inyong puso. So may effort na magagaling sa atin. Alam niyo sa context ni James yan, kanyang tinatalakay dito, yung kausap niya yung mga mananampalatayang Hudyo dyan. Tinatalakay niya na ang mga mananampalataya ay dapat lumayo sa mga makasanlibutang mga gawain. Sapagkat dyan sinabi ni James na ang sabi niya doon sa verse 4, kung matatandaan ninyo pag-aaral natin dyan, na nanunumbat si James dyan, mga mangangalo niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kahit sino bang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Yung mga gawain ng pangsanlibutan, dapat lumalayo tayo roon para malinis yung ating mga puso. Dalisahin ninyo ang inyong mga puso. So, itong mensaheng ito, mga kapatid, mapapalad ang mga may malilinis na puso. Resulta din yan. Masasabi natin resulta. Kasi nagsimula yan nung ikaw ay manampalataya. Ang kailangan lang dito, pinapaalanan ng Panginoon, i-maintain natin yung kanyang kalagayan. Paano natin i-maintain? Umiwas tayo sa mga gawain ng sanlibutan. At kung magkaganon, ang sabi rito, sapagkat makikita nila ang Diyos. Makikita natin ang Diyos. Literal man o hindi, na makikita natin ang Diyos. Sa literal, di ba? Napag-aralan natin sa Revelation, literally, makikita natin sa literal, physically, ang mukha ng Diyos at ng ating Panginoon Kristo. Nadaanan natin yan sa mga huling talata natin sa Revelation. Sa hindi naman literal, kundi spiritual, tumutukoy ito sa malalim na pakikisama ng Diyos sa mga mapapalad na may malilinis na puso. Ang may malinis na puso ay tatanggap ng pinakakahanga-hangang gantimpala dahil sila ay magtatamasa ng higit na pagiging malapit o fellowship sa Diyos na higit pa sa kanilang iniisip. Sabi nga sa Ingles, more than they could imagine ang magiging fellowship sa atin ng Diyos. Sapagkat nung sabihin ng Panginoon sa Kristo yan, sapagkat makikita nila ang Diyos. Matindi yan, mga kapatid. Pero paano? Paano lalalim ang ating fellowship? Ang pakikisama ng Diyos sa atin? Kailangan ma-maintain natin na malilinis ang puso. Paano malilinis ang puso natin? Umiwas tayo sa mga gawa ng laman, sa mga makasanlibutan na mga gawain. Paano natin malalaman yun? Patuloy tayo mag-aral ng salita ng Diyos. So yan yung ika-6, mga kapatid. At yung ika-7 naman ay yung mapagpayapa. Mapagpayapa. Ano ibig sabihin ng mapagpayapa? Mapapalad ang mga mapagpayapa. Blessed, sabi na, blessed are the peacemakers. Mapagpayapa. Ibig sabihin yan, tagagawa ka ng kapayapaan. Ikaw yung namamagitan palagi sa mga tao para tanggalin ang pader sa gitna ng mga nag-aalitan. At dapat nauunawaan natin na tayo man noon ay mga kaaway ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo ay nagkaroon tayo ng kapayapaan sa harap ng Diyos. Nagkaroon tayo ng kapayapaan. Sabi nga rito sa Roma, no? Unawain natin mabuti ito, mga kapatid. Mapapalad daw ang mga peacemakers. No? Sabi rito sa Roma 5:10, dati kalagayan natin, wala tayong peace sa harap ng Diyos. Sabi rito, sapagkat kung noong ang tayo'y mga kaaway tayo ng Diyos noon, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. So yan ang ating kalagayan noon. Kaaway tayo ng Diyos, pero nagkaroon tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Ito pa sabi rito, no? Tingnan ninyo. Bunga niyan, ano ang magagawa natin bilang mga peacemaker? Si Kristo ang ating dakilang peacemaker. Ginawa niya ang pakikipagkasundo nung siya'y mamatay sa krus. Nagkaroon tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos. At tayo naman, ang isang paraan na magagawa natin upang maging tagapagpayapa rin tayo ay yung ibahagi natin ang gospel. Sapagkat kapag natanggap ng taong gospel, magkakaroon siya ng pakikipagkasundo sa Diyos. At magiging peacemaker tayo
Sabi rito sa 2 Korinto 5:18, lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ibinigay sa mga apostol ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ang tinutukoy ng ministeryo o gawain dito, paglilingkod, ministry, gawain paglilingkod dyan, ay yung pakikipagkasundo, Ministry of Reconciliation. Yan ang pangangaral ng gospel ng Ebanghelyo. Yun ang ibinigay ng Diyos kina Pablo. At tayo naman bilang mga nakatanggap na ng Ebanghelyo ay dapat nating ibahagi sa ating kapwa ang Ebanghelyo upang sila man ay magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. So bukod dyan sa Ebanghelyo, mga kapatid, yung salitang tagapagpayapa o peacemakers, yung mga tagapagpayapa, yan yung sinabi natin kanina, na hindi ikaw ang pasimuno ng kaguluhan, kundi ikaw ang gumagawa ng kapayapaan. Maaaring ikaw ay nagiging instrumento ng Diyos upang magkaroon ng kapayapaan ng dalawang nag-aalitan. Pwede rin yun. Pwede rin yun, mga kapatid. At kapag nagawa natin yan, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. So, mga tandayan ng pagiging anak ng Diyos. Peacemaker ka. Hindi ka maguluhin. No? So, yan po, mga kapatid, yung ikapito. Resulta yan, di ba? Masasabi natin resulta yan sapagkat ikaw ay nanampalataya na sa ating Panginoon Kristo. So, yung susunod, mga kapatid, yung huling mapapalad dito sa tinatalakay natin, yung magiging pagtanggap sa kanila ng sanlibutan. Kapag ikaw ay umabot na sa ganung kategorya na mapapalad, no? Ang susunod na bahagi ng Beatitude nito, tumutukoy nga kung ano magiging reaksyon sa iyo ng sanlibutan. Ano ba magiging reaksyon? Na iba na ang buhay mo. Nandoon ka na sa pag-ahari ng Diyos. Ano magiging reaksyon ng sanlibutan? 5:10. Ito na ikawalo. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran. Pag inuusig dahil sa katwiran, mapalad daw tayo. Ano ba yung katwiran? Yun yung ayon sa Ebanghelyo. Kapag tayo nabuhay ng ayon sa righteousness, nag-aaral tayo ng righteousness, nagugutom tayo, maabot tayo sa pagkatuto ng righteousness, in-apply natin sa buhay yan, mauusig tayo, mga kapatid. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yun, ibig sabihin, katulad din nung dukha sa espiritu, ganyan-ganyan ang salita. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Makakabahagi ka sa kaharian ng langit. Maliligtas ka. Ano ba yun sa katwiran din? Kung may kaugnayan niya sa Ebanghelyo, may kaugnayan din niya kay Kristo. Kaya sinabi ko, hindi ko na sinama to kasi may kaugnayan nga doon sa persecution din, sa verse 10. Mapapalad kayo kapag kayo nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Sabi ni Kristo, dahil sa akin. Dahil kay Kristo. So bakit sila inuusig? Yung mga mapapalad na yan. Nauusig sila, maaaring iba-ibang forma ng pag-uusig. Nakakaranas ka ng panlalait, nauusig ka, pinagsasabihan ka ng mga sari-saring kasamaan dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo nauusig sila dahil ang mga pagpapahalaga nila ng mga Kristiyanong yan sa mga ipinahayag dito sa Beatitude. Kabaligtaran kasi yun sa paraan ng pag-iisip ng mundo. Ang pag-uusig ay kasama sa ating pananampalataya kay Kristo. Kapag hindi ka na usig, mga kapatid, medyo may question yan sa buhay. Alam niyo, ang question yan sa buhay, pag hindi ka na usig, baka kulang ka sa application ng salita ng Diyos. Tingnan niyo, mga kapatid. Bakit ko nasabi yan? 2 Timoteo 3:12. Ito mabigat to, mga kapatid. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Nais mo bang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Nais mo bang mabuhay na may kabanalan kay Kristo? Ang sabi rito, daranas ka ng pag-uusig. In some way or another, maaring hindi physical na pag-uusig, maaring emotional o salita, gaya nung nabasa natin kanina.
pagsasalitaan kayo ng mga masasamang bagay. Maraming paraan ng pag-uusig. Pero ang tanong, kapatid, nausig ka na ba nang dahil kay Kristo? Nang dahil sa katwiran? Kung hindi pa, baka naman hindi mo alam o baka naman hindi alam ng mga tao na ikaw ay isang ganap na Kristiyano. Baka walang nabago sa buhay mo. Baka nahihiya kang i-share ang gospel. Baka nililihim mo na ikaw ay nag-aaral ang Biblia. Baka hindi ka nagmimisyon para akayin ng mga tao sa tamang pananampalataya. Maraming baka. Di ba? Kasi kapag tumahimik ka bilang Kristiyano, hindi ka nga mauusig. Kapag hindi ka nag-akay ng mga tao maglilingkod sa Diyos, hindi ka makakaranas sa pag-uusig. Tingnan niyo pa, sabi rito ni Pablo sa Pilipos sa 1:29, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Isinulat yan ni Pablo, mga kapatid, sa konteksto ng pag-uusig ng mga kaaway ni Kristo na nabanggit niya sa unahan ng talatang ito. Na nabanggit niya na saan mang paraan, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Kaya nabanggit ni Apostol Pablo yan. So, yun po mga kapatid. Ano magiging reaksyon natin? Anong dapat na maging reaksyon natin? Maggala kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. At ulan ng naging reaksyon niyan ng mga unang apostol. Si Apostol Juan, si Apostol Pedro, nakaranas ng pag-uusig ng dahil sa pangangaral ni Kristo. Ito, tingnan niyo yung tagpong to. Sila'y napaniwala niya na may patawag nila ang mga apostol. Hinagupit sila. Si Juan at saka si Pedro, hinagupit. At inutusang wag na magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinalaya. Ano naging reaksyon nila? Sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na itinuring na karapat-dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus yan. Nagalak sila. Dahil alam nila, sinabi ng Panginoon, magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. At sa huling panirala, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ang mga propeta na nauna sa mga apostol, nauna sa atin, nauna mga alagad ni Kristo, nakaranas ng mga pag-uusig. Marami na tayo napag-aralan nito, mga kapatid, sa sulat ng Hebreo, na ang mga naging bayani ng pananampalataya sa chapter 11, nakaranas ng iba't ibang mga pag-uusig na anupat marami sa kanila ang namatay sa pag-uusig ng dahil sa kanilang pananampalataya. So yan mga kapatid, bago tayo magwakas, konting summary mga kapatid. Nakita natin mga kapatid na maliwanag na ang lahat ng katangian at kalagayan na yan ay dapat nasa ating lahat yan bilang mga tunay na mga mananampalataya. Diba? Dapat nasa atin lahat yan. At ang pangako dyan mga kapatid, kapag nasa atin lahat yan, kanilang kaharian ng langit, aaliwin tayo, mamanahin natin ang lupa, bubusugin tayo, kahabagan tayo, makikita natin ang Diyos, tatawagin tayong mga anak ng Diyos. Malaki ang gantimpala ninyo sa langit. So, ganyan. Mga kapatid, ang ating lesson tungkol sa Beatitudes ng ating Panginoon.